Hello guys, good afternoon at welcome back ulit sa aking channel. At for today's video ay i-update ko lang kayo guys sa mga presyo ng mga bago kong biling gulay dito sa aming sari-sari store para malaman nyo rin guys kung ano nga bang gulay ang medyo mahal ngayon. Okay guys, let's go! Okay guys, update price tayo guys sa mga bago kong biling gulay at unahin na natin guys dito si kalabasa na ang bili ko dyan guys sa kalabasa kanina ay 20 pesos per kilo. Bali tatlong piraso yung kinuha ko na yan guys kasi mayroon pa naman kami tirang konti. 20 pesos lang guys ang per kilo ng kalabasa na yan. Medyo mura siya ngayon kaysa nung mga nakaraang buwan. Kasi nung nakaraang buwan guys ay sobrang mahal din ng kalabasa. Pero ngayon buti na lang at medyo bumaba na. Next naman natin guys ay si sitaw. Si sitaw guys ay medyo mahal ngayon at ang bili ko kanina guys ay 150 pesos per kilo kay sitaw. Medyo konti lang ang kinuha ko sa sitaw guys kasi medyo maselan yung sitaw at baka mabilis lang masira. Yung bang nagtutubig at saka yung nalulusaw. Ang kuha ko dyan guys kanina ay 150 pesos per kilo. Okay guys, at next naman natin guys si okra na may 95 pesos per kilo o 90 pesos or 95 pesos ang isang balot ng okra guys. Sa okra naman guys ay hindi na namin siya kinikilo. Ang ginagawa na lang namin yan guys ay nire-repack na lang namin siya guys ng pertali. Minsan sa pertali guys ay dahil sa sobrang mahal at hindi pare-parehas ang size ng okra ay minsan sa isang tali ay may 4 na peraso, 5 peraso. Tapos ang benta namin dyan guys ay 10 piso. Medyo mahal siya ngayon kasi nung mga nakaraang buwan ay 35 pesos lang yan per kilo. Maganda na yung guys, yung 35 pesos na yan dati. Okay guys, at next naman natin guys si labanus. Ang bili ko kanina guys sa labanus ay 95 pesos per kilo. Kaya hindi ko masyadong dinadamihan ng kuha ng mga medyo mahal kasi mahirap na malulusaw lang yung puhunan. Kaya kung gusto niyo rin magnegosyo guys ay dapat alam niyo rin guys kung paano dumiskarte sa pagtitinda. Okay, next naman natin guys ay si Pechay Bagyo na ang bili ko kanina guys ay 55 pesos per kilo. Pero hindi ako nag per kilo guys, ay nagbundle ako niyan guys sa Pechay Bagyo. At ang kuha ko niyan guys sa isang bundle ay 200 pesos isang bundle. Sa isang bundle guys ay may laman siya na 10 kilos. Depende guys kung ang isang bundle ay malinis na. Yung wala ka nang tatanggalin na mga dahon-dahon, yung bang walang mga bulok-bulok at yung quality. 10 kilos ang ano nung guys, ang bigat sa isang bundle ng Pechay Bagyo. Kaya pag binenta mo siya ng 55 pesos per kilo ay meron ka ng 550 pesos. Di ba? May tubo ka na agad na 350 sa pag isang bundle ang kinuha mo. Ang bentahan nito guys doon sa kinukuha namin ay 55 pesos per kilo. Kaya ang bentahan naman dito guys ay 55 pesos din. Kasi medyo malaki na nga yung tubo. At ang next naman natin guys ay yung talong guys ay napakamahal guys ng talong. Ang bili ko kanina guys sa talong ay 200 pesos per kilo ng talong guys. Hindi pa siya quality guys ha. Ang talong kanina guys na nabili ko ay yung medyo mga balabaloktot din konti. Tapos medyo may mga itim-itim. Hindi ko alam guys kung bakit ganyan ang presyo ng talong kasi sabi nila gawa daw ng bagyong 1. Ang bili ko dyan guys sa talong ay 200 pesos per kilo. Sobrang mahal. Ano pa lang yan guys puhunan pa lang yan. Hindi pa kami nagpipresyo dyan ng tubo.
Okay guys, next natin yung ampalaya. Ang bili ko sa ampalaya kanina guys ay 200 pesos per kilo din. Mahal din ang ampalaya guys, kaya kung medyo hindi mabili sa lugar nyo na nagtitinda rin kayo ng mga gulay ay konti-konti lang guys, para hindi kayo nasisiraan. At pag alam niyo nang pasira na yung gulay ay gulayin niyo na para walang sayang. Ang kuha ko dyan guys sa ampalaya ay 200 pesos per kilo, ang mahal. Okay guys, at ang sunod naman natin guys ay yung pipino. Ang pipino na medyo green guys, ang kuha ko dyan ay 85 pesos per kilo. Tatlong klase yan guys, yung pipino na minsan na nabibili namin ay ang pinakang mahal ngayon guys na pipino ay yung kulay green. Ang presyo ng kulay green guys na pipino ay 170 pesos per kilo. Tapos yung itong medyo green lang ay, ito na yung kinuha ko kasi medyo mura. At paras lang naman ang laman niyan guys. Kulay lang ang pinagkaiba niyan. 85 pesos lang per kilo guys ang kuha ko dito sa sa pipino. Kaya dito na ako kumuha para medyo mura lang. At ang next naman natin guys, yung carrots. Yung carrots guys ay medyo nagmura ngayon at ang kuha ko kanina ay 90 pesos per kilo. Ayan guys yung carrots. 90 pesos per kilo guys ang kuha ko dyan. At nung mga nakarang araw guys ay umabot siya ng 120 pesos per kilo. Mas mahal pa dun sa 120 nung mga nakarang buwan, nakarang linggo. Umabot pa nga yan ng 200 plus per kilo carrots. Okay guys, at ang kuha ko sa carrots ngayon guys ay 90 pesos per kilo. At sa bawang naman guys ay, ang kuha ko sa bawang guys, ang per kilo ng bawang ay 140 pesos per kilo ng bawang. Sa bawang guys ay bundle din ang kinukuha namin guys, yung isang supot na kulay puti. At ang laman lang nung guys ay mga nasa 5.5. Pag ganun ang kinukuha namin guys ay nakaka-minus kami sa 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 presyo. Kasi pag ganun ang kinuha mo guys, mas mababa siya ng konti kaysa dun sa per kilo nila. Kaya minsan dahil matagal naman ang buhay ng bawang, ganun na ang kinukuha namin yung bundle para mas mababa ang puhunan niya pag bundle ang kinuha nyo. Tapos ang bentahan namin yan dito guys sa tindahan ay 170 pesos per kilo. At ang sunod naman natin guys ay yung sibuyas. Ang sibuyas guys ay ang bili ko kanina ay 200 pesos per kilo ng sibuyas sa kinukuha namin ng guys, ng mga paninda. Pero hindi naman ako kumukuha guys ng per kilo, ang kinukuha ko guys ay per bag. Sa per bag kasi guys ay mas nakakabawas ng presyo. Kunyari ang bentahan nila doon sa pwesto nila ay 200. Siguro sa bag ay, kung entero ang kukunin mo, isang bag, siguro ang puhunan lang doon ay mga 150 or 160. Kaya ang kinukuha ko guys ay bag na lang. Kasi medyo maganda naman ang sibuyas nila guys. Matitigas pa, hindi siya malambot. Kaya ganun na lang ang kinukuha ko. Kasi mas makakabawas ng presyo pag bundle-bundle ang kinukuha. Ang per kilo guys ng sibuyas dito sa lugar namin ay 200 pesos per kilo. Medyo bumaba na siya guys ng konti kaysa nung mga nakaraang linggo. Kasi nung mga nakaraang linggo guys, ang sibuyas ay umabot ng 280, 250. Pero ngayon ay medyo mababa na siya. Ang kinukuha kong sibuyas guys na gantong itsura ay imported. Imported na sibuyas. Kasi yung sibuyas natin guys na local ay medyo mahal. Kaya dito ka na lang sa imported. Naka-imported ka pa na sibuyas. Okay guys, at ang next naman natin guys ay kamatis.
Ang kuha ko kanina guys sa kamatis ay 95 pesos per kilo. Depende yan guys sa klase ng kamatis. Meron kasing kamatis na medyo mura lang, 60 pesos per kilo. Pero ang babasihan mo dyan guys ay yung quality ng kamatis. Meron kasing kamatis na mura tapos mabilis lang din malusaw. Yung bang nagtutubig tapos nagbabasa-basa. Medyo mura lang yung guys. Pero kung quality ang kukunin mo guys tapos medyo mahal, tatagal din yung paninda mo. Kaya kung paninda ang bibilihin mo, doon ka na sa medyo quality guys para hindi man siya mabili agad, tatagal siya sa'yo. At saka kung alam mo nang masisira na siya, gamitin mo na sa ulam, ilagay mo sa sinigang, pwede naman yan. Ang kuha ko pala guys sa kamatis kanina ay 95 pesos per kilo. Comment kayo dyan guys kung magkano ang kamatis sa inyo. Para alam ko rin guys kung magkapares tayo ng presyo. Next naman natin guys ay yung sibuyas na puti. Ang sibuyas na puti guys, ang bili ko kanina ay 100 pesos per kilo. Ang kinukuha ko guys na sibuyas ay yung malalaki. Yung puti na malalaki, ganyan kalalaki. Yung parang parang kasing laki ng mga mansanas, orange, mga ganyan. Ang kuha ko kanina guys ay 100 pesos per kilo. Pero meron naman guys na maliliit, kaya lang mahal nga lang yung maliliit. 140 pesos per kilo naman din sa maliliit. Dahil nabibili naman sa amin yung ganyang kalaki, doon na lang ako sa malaki kumuha, mura pa. Tapos papatungan mo na lang siya ng ng 30 pesos sa bawat per kilo, di may 30 ka na sa 1 kilo. Okay guys, ang kuha ko nga pala dito guys sa sibuyas na puti namin kanina ay 100 pesos per kilo. At okay guys, at sa ceiling green naman tayo guys. Sa ceiling green ay may puhunan siya guys na 300 pesos ang per kilo sa ceiling green. Ayan guys, ang mahal talaga. Ceiling green, kaya ang bentahan namin dyan guys ay depende na lang din sa size. Pag malaki ay, kung alam mong papatak sa size yung presyo, ay isa size talaga namin. At pag 5 piso, 5 piso lang din. Wala na kaming yan guys, wala na kaming 3-5. Kasi dati ang bentahan namin dyan 3-5. Kasi mura pa siya noon. Dati nung mga nakarambuan, ang presyo lang ng ceiling green nasa lang 60 pesos per kilo. Kaya ang presyo, ang bentahan namin noon 3-5. Pero ngayon umaabot ng 300 pesos per kilo, kaya hindi na pwede. 5 piso isa pwede, depende sa size. Medyo bumaba nga siya ngayon guys kasi nung mga nakaraang linggo, ang presyo ng ceiling green dito sa amin umaabot ng 400, 450. Kaya ngayon, medyo bumaba ngayon yung ceiling green. Ang bili ko kanina guys sa ceiling green ay 300 pesos per kilo. Okay guys, at ang sunod naman natin guys ay yung kalamansi. Ang kalamansi guys, ang bili ko kanina ay 80 pesos per kilo ang kalamansi. Medyo bumaba rin siya guys dahil umabot yan guys ng 120 no mga nakaraan linggo. Umabot pa nga yan guys ng 160 yung kalamansi. Kaya ang bentahan namin yan guys per kilo na lang din. Depende kung ilan ang bibiliin guys. Kunyari ang bibili ng customer namin ay isang peraso lang, das isa. Depende rin sa size. Tapos pag 10 piso ang bibilihin naman nila sa amin, kinikilo na lang din namin. Tapos kunyari 80 pesos ang per kilo ng kalamansi namin, papatungan lang namin yun ng 20 pesos. Bali sa 1 kilo guys ay may 20 pesos na kami. Depende guys, kung 1 kilo ang bibili nila, yun magkakaroon kami ng 20. Pero kung pa 10 piso lang, siguro piso lang din sa amin doon. Ang bili ko sa kalamansi kanina guys ay 80 pesos. Comment kayo dyan guys kung magkano yung kalamansi sa inyo para malaman ko rin kung magkano, para malaman ko rin kung magkapares tayo ng presyo. Next naman natin guys yung Lara, yung bell paper. At ang bili ko nga guys sa Lara kanina ay 160 pesos per kilo ng Lara. Excuse.
At itong Lara guys ay medyo nagmura siya kasi nung mga nakaraan ay nasa ano to, nasa 250 pesos per kilo nung bili ko nung mga nakaraan. At ngayon ay medyo bumaba at 160 pesos na lang. At ang next naman natin guys ay sayote. Ang sayote guys ay nasa 100 pesos per kilo. Ang bili ko kanina guys ay 100 pesos per kilo ng sayote. Grabing mahal ng sayote guys at super bigat pa niyan pag kinilo mo. Ang isang piraso nga yan guys na sayote na ganito lang kalaki. Umaabot na siya ng 40 pesos kaya yung bumibili sa amin ay talaga. Ang mahal. Kaya konti-konti lang din ang kinukuha ko ng ganitong sayote guys kasi mahirap na kasi baka biglang magmura tapos hindi pa naubos yung sa amin tapos biglang nagmura tapos sa amin mahal. Hindi na mabibili yun. Kaya ang discard namin dito guys, pag medyo mahal ay pakonti-konti lang kami. Lalo na hindi naman masyadong mabili dito sa aming lugar. Pakonti-konti lang ang ano dito sa aming lugar guys. Kaya pag alam kong mahal yung mga gulay, hindi ko masyadong dinadamihan. Pero hindi naman yan umaabot sa amin guys ng mga 3 days. Baka kasi pag kunyari kumuha ng marami ngayon, tapos kinabukasan biglang magmura yung paninda, di talo ka na. Siyempre sasabihin ng customer mo, oh, mura lang to bakit sa'yo mahal? 'Di ba? Okay guys, ang bili ko kanina guys sa sayote ay 100 pesos per kilo. 'Di ba ang mahal? Okay guys, next naman natin guys si patatas. Ang patatas guys ay may 130 pesos ang puhunan. Ang bili ko kanina guys ay 130 pesos. Mahal na rin guys yung patatas. Meron din naman guys na 100 pesos ang per kilo, kaya lang medyo malambot lang yan guys. Yung malambot na patatas guys na baka mga ilang araw lang ay lumambot na yan. Kaya kung ako sa inyo guys, kung nagtitinda rin kayo kagaya ng tinda namin, piliin nyo na guys yung medyo quality at medyo mahal. Kasi yung medyo mahal guys at quality ay tumatagal talaga. Kasi kung mamimili ka ngayon, hindi naman basta-basta mauubos yan sa isang araw. Siyempre, tatagal din yan sa tindahan mo. Kaya kung ayaw mong malugi, bilhin mo yung quality. Kasi yung quality guys, talagang tumatagal. Kasi naranasan ko yan guys nung bumili ako ng patatas, kalahating entero. Ang nabili ko guys ay malambot. Kaya mura siya. Ang ginawa namin guys, nag-french fries na lang kami, ginawa namin price para hindi siya masayang. Kaya ngayon ang binili ko yung medyo mahal-mahal na para kahit papaano tumagal sa mga tindahan. Okay guys, at ang bili ko kanina guys sa patatas ay 130 pesos per kilo. Okay, next naman natin guys ay si luya. At ang bili ko nga guys sa luya ay 110 pesos per kilo ng luya. At ang luya na nabili ko kanina guys ay basa. Kaya siguro siya mura guys kasi sariwang luya. Kasi ang sariwang luya guys mabigat. Tapos depende dun sa tuyo. Kasi ang tuyong luya ay medyo mahal ngayon. Kaya ang binili ko na lang ay sariwa. Para mura lang. Pero mabigat siya. Yung sariwa kasi guys, magandang klase yung nabili ko kanina, kaya doon na lang ako sa sariwa bumili. Kasi doon sa tuyo na bibili ka na maraming butas-butas, tapos mahal pa. Kaya yung sariwa na lang ang binili ko. Ang bili ko kanina guys sa luyang sariwa ay 110 pesos per kilo. Okay guys, at next naman natin guys yung gabi. Na ang bili ko sa kanina guys sa gabi ay 55 pesos per kilo. Medyo bumaba siya ngayon.
Kasi nung mga nakaraang araw ay ano yan guys, 65 pesos per kilo. Paiba-iba rin sila guys ng presyo. Siguro mura din yung, siguro tumataas lang sila ng presyo kasi mataas din ang kuha nila. Tapos pag bababa lang din yung kuha nila, mababa lang din ang presyo nila. Kaya patas-patas lang. Ang bili ko sa gabi kanina guys ay 55 pesos per kilo. Tapos sa repolyo naman guys, ang per kilo kanina guys na nabili ko ay 55 pesos. Pero hindi ako kumuha guys ng per kilo kanina kasi 55 pesos ang per kilo nila. Ang kinuha ko na lang guys ay yung bundle. Sa bundle guys ay ang bili ko kanina ay 200 pesos. Kapares lang din siya ni Pechay Bagyo. Pero ang bigat naman ng repolyo guys ay may nasa ano lang, nasa 7 kilos lang. Tapos 200 pesos ang bili namin yan. Papalatan mo pa yung repolyo guys. Tapos depende yan kung maganda yung nakuha mo. Minsan maganda yung panlabas. Tapos yung panloob ang pangit. Maraming uod. Kaya dapat pagpipili kayo guys ng repolyo, pisilin niyo yung pinakampuno. Kasi yun ang ginagawa ko guys. Depende yan sa discard niya guys kung paano kayo mamili. Kasi ako pag namimili ako guys ng repolyo, doon ako nagpipisil guys sa puno. Pag alam mong bulok na yung puno, dire-diretso na yun hanggang ubod, hanggang gitna. Minsan naman sa dahon, kapain nyo rin yung mga dahon guys. Kung alam yung puro dahon lang yung nakakapa nyo, wala kayo nakakapang laman, huwag nyo nang bilihin kasi puro dahon lang yun. Malulugi kayo doon guys kapag puro dahon lang. Walang laman. Puro linisin, puro basura lang laman. Okay guys, at ang kuha ko kanina guys sa repolyo ay 200 per bundle. Pero ang per kilo niyan guys, doon sa binibilhan namin ay 55 pesos. Okay guys, at andito naman tayo guys sa labuyo. Ang kuha ko kanina guys sa labuyo ay 650 pesos per kilo. Dahil hindi naman bumibili dito sa tindahan namin ng per kilo, kaya ang kinuha ko ay konti lang. Umabot lang siguro siya kanina ng 270 pesos yung kuha ko sa siling labuyo. Hindi ko masyadong dinamihan yan kasi yan madalas masira sa amin guys yung siling labuyo. Kaya ang ginagawa namin yan guys, kapag malapit nang masira yung siling labuyo, yung lalambot na siya masyado, ginagawa na namin yung sausaw. Kumukuha kami ng bote tapos pinupuno namin ng suka, yun, sausawan, walang sayang. May sarili na kaming sausawan. Okay guys, at hanggang dito na lang ang video na to at sana ay makatulong yung update price na binanggit ko kanina sa mga presyo ng gulay para malaman nyo rin guys kung ano nga bang gulay ang medyo mahal ngayon. Okay guys, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga bagong video na i-upload ko. Okay guys, thank you!